Ang taong mahilig magtsismis parang kalabaw na walang takip ang ilong. Napansin mo ba yung mga kalabaw? Yung mga ilong nila parang walang filter, sip-sip lang ng sip-sip ng kung ano-anong amoy sa paligid. Parang yung iba dyan, yung mga mahilig sa tsismis, walang preno, walang takip, basta sigilan sa paghigop ng mga kwento, totoo man o hindi. Isipin mo Matt, sa tuwing makakarinig ka ng tsismis, di ba't para kang kalabaw na nakalanhap ng bagong? Sigilan sa paglanhap, wala nang pake kung mabaho o hindi, basta may maamoy lang. Kaya lang, hindi tulad ng kalabaw na trabaho talaga ang magpatak na nararo, ikaw, anong mapapala mo sa pagkaladkad ng tsismis? Tandaan mo, pag ikaw ay naging parang kalabaw na walang takip ang ilong, maaaring makalanhap ka ng kung ano-anong usapin na wala naman talagang kinalaman sa iyo. At ang masaklap pa dito, pag ikaw ay nakakatanggap ng tsismis, parang nakakatanggap ka rin ng paanyaya na ikalat ito. Kaya naman sa susunod na may dumating sa iyong sariwang balita galing sa kapitbahay, kaibigan o maging sa mga kakilala mo sa social media, mag-isip-isip ka muna. Tulad ng kalabaw, gumawa ka ng sarili mong filter. Huwag mong hayaan ang bawat tsismis na dumarating sa iyo ay kagatin mo agad-agad. Baka kasi, hindi mo na mamalayan, ikaw na pala ang nagiging pangunahing bida ng kwentuhan hindi bilang bayani kundi bilang tsismoso o tsismosa na walang inatupag kundi ang buhay ng iba. At pag ikaw ay tinaburian ng kalabaw ng tsismis, mahirap nang magbago ng imahe. Kaya habang maaga pa, isara mo na yan ilong mo sa tsismis at buksan ang mata sa sarili mong buhay. Baka sakaling sa pag-iwas mo sa tsismis, mas marami kang magawa na kapaki-pakinabang hindi lang para sa'yo kundi para sa mga taong tunay na mahalaga sa buhay mo.